at hindi alibata. Ito ang tamang tawag sa sinaunang titik nating mga Pilipino. Kaya para mas lalo raw maging pamilyar tayo, dito ipinapanukala ngayon sa Senado na ihalo ang baybayin sa disenyo ng mga logo ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, hindi raw porke nakasanayan na hindi raw dapat o hindi pwedeng itama. Kaya raw ang Department o ang Komisyon ng Wikang Filipino ay nakikipag-ugnayan na sa Department of Education para ang katagang alibata na mali naman daw ay tuluyan ang matanggal sa ating mga textbook. Napakaraming beses na sa sobrang pagkakatatak at pagkiliti sa ating isipan, tila nagiging totoo na sa ilan kung hindi man sa mas marami. Ang puno ng balete halimbawa, tambayan daw ng mumu. Si Fernando Po Sr., ang hubad na modelo raw ng UP Oblation. At wala na raw visa-visa papuntang US. Sa humahabang listahan ng mga hoax, isama pa natin ito. Anong tawag mo dun sa ancient na alphabet ng Pilipino? Pilipino, alibata. Alibata? Alibata. 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 Ano talaga? Alibata nga. Ancient. Alibata. Spell. A-L-I-B-A-T-A. Alibata. Sure ka? Sure. Sure na sure ka? Sure. Sorry na lang, pero huntingin man natin ang mga dating teacher. Sila rin daw mismo biktima dahil ayon mismo sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang katagang alibata, kolorum, mali, sablay. Alam mo ba na mali yung alibata? Yun yung tinuro. Sige. Ano yung... Ayaw mo tanggapin? Hindi, tanggap ko yung sabi mo. Okay. Alibata po talaga eh. Saan mo natutunan yun? Nung elementary days ko po. Ang alibata ay mula sa teorya, sa haka, na itong ating baybayin ay nagmula sa Arabic script. Kaya yun ang naging pangalan. O, nahuli nyo ba kung anong korek na tawag? Itong ating baybayin, it was the name given by the natives to this system of writing. Kaya daw baybayin ang tawag dito kasi paraan ito ng pagsulat na nakahanay. Okay, hindi na natin gagamitin ulit ang katagang alibata sa report na ito ha. Pero ito ang tanong. Ito yung unang 5 characters ng alphabet. A, B, C, D, E. Kung sa Filipino yan, sa wikang Filipino. Baka, da, E. Alright, very good. Yung unang 5 characters ng baybayin. Sige, pwede na yan kuya. 1 point. Unang 5 karakter ng baybayin. Oh my God, ano yun? Para lalong maging pamilyar sa mga Pinoy ang sariling mga titik, panukala ngayon sa Senado na ihalo ang baybayin sa disenyo ng mga official logo ng iba't ibang opisina ng gobyerno. Sa ngayon, ilang mga tanggapan na ng pamahalaan ang gumagawa nito. Komisyon ng Wikang Filipino. Layo ng panukalang batas na ipangalandakan sa lahat na sa gitna ng mistulang patuloy na pangangapa natin sa sariling pagkakakilanlan, meron tayong likha na hindi pwedeng angkinin ni numan. Ito po makakatulong din po para ma-preserve pa po lalo yung natin. Para ma-preserve pa yung history natin. Kasi para maging socially aware na sila tungkol doon, lahat ng tao. Kasi kahit ako nga, nag-aaral na ako dito, hindi ko pa rin alam yun. Jessica, ayon pa kay Chairman Almario, nakakalungkot daw na noong unang panahon, nung baybayin pa lang yung ginagamit natin, lahat daw ng Pilipino, according sa mga pagpag-aaral, ay nakakabasa at nakakasulat. Pero nung dumating yung panahon na gumagamit na tayo ng banyaga o foreign na alphabet, tsaka naman daw nawala yung 100% na literacy ng Pilipinas. Jessica? So, from now on, kalimutan na pala natin yung alibata. Talagang baybayin ang tawag dyan. Cedric?
Tama yan, Jessica. Medyo aminin natin, kahit ako guilty. Until this morning, ang alam ko talaga, alibata yung ginagamit dyan. Pero yun ang sinasabi ng komisyon ng Wikang Filipino, kahit paano, napaka-importante rin ng mass media para maituro ito dun sa publiko. And gaya na nabanggit natin, nakikipag-coordinate na daw sila sa DepEd para eventually mawala na rin sa ating mga libro itong kataga na ito na alibata, Jessica. Maraming salamat sa'yo. Cedric Castillo, sa iyong paandar.